Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Capricorn sa buong week na to? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di ba nga para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading. Kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up yung energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yon ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ano to? Krampus. Ano to? The Devil. Justice. Three of Pentacles. Empress. So, ang bida natin ay nanay na, buntis, o senior. Ano to? So, may ginawa sa kanyang evilness. Makukuha niya tong justice. Makukuha niya tong justice sa pamamagitan ng cooperation. Cooperation sa ibang tao. Ano bang ginawa sa kanyang evilness dito? Pinagchichismisan daw siya. So, yun yung problema niya. May someone na gumagawa ng evilness. So, ano yung evilness na ginagawa sa kanya? Pinagchichismisan siya. So, paano niya makukuha tong justice? Kasi, nag-spread ng rumors o false information yung tao tungkol sa kanya. So, mamagitan ng ibang tao rin. May kailangan niya makipag-cooperate sa ibang tao para makuha niya tong justice niya. So, ibig sabihin, hindi niya makukuha tong justice niya ng mag-isa. Kailangan niya ng cooperation mula sa ibang tao para makuha ng taong nang papahiya sa kanya o pinagchichismisan siya. Para makuha ng taong yon na gumagawa ng evilness ang punishment. So, kung gusto niyang maparusahan tong taong to na gumagawa ng evilness sa kanya, kailangan niya ng ibang tao. So, isumbong niya. Sumbong niya sa HR. Depende kung saan nangyayari. Di sa HR. Sabihin natin sa workplace, di sa HR nga. Kung di sa workplace, di sa barangay hall. Kabarangay niya. O kung gusto niya, lumapit na siya directly sa police. So, depende sa iba sa inyo kung saan niya gustong lumapit, humingi ng tulong. Pero ganun eh. Kailangan niya ng ibang tao. Tulong ng ibang tao. Anyways, ibang senaryo. So, again, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, ganun yung maring mangyari. Para sa iba sa inyo, hindi naman lahat. So, kayo lang yung tatamaan ng reading. Senior, buntis, may anak, nanay. So, meron tayo ditong balance. Ang temperance to, chariot, 6 of cups, king of swords. Depende kung sino to. Pwedeng to yung ex nyo o kayo mismo, yung nanonood kung lalaki. May someone na magbabalik sa buhay nyo at gusto niya ng reconciliation dito. Maaring puntahan kayo. Yung iba sa inyo, baka puntahan
face to face. Kasi traveling to. O makita niya sa sasakyan, sa jeep, o sa bus, depende. Kasi pwedeng sasakyan nga to. Makita niya somewhere na nasa sasakyan, silang dalawa o siya lang yung tao na nasa sasakyan o kayo yung nasa sasakyan. So, pag nagkita ito, gusto makipag-ayos. Ma-restore ulit yung friendship or relationship. Ito kasi single eh. Single yung lalaki dito. So, kung lalaki yung nanonood, edi may someone na makikipag-ayos sa kanya. Kung babae yung nanonood, ito yung ex-husband, ex-boyfriend. Pero kapag nakipag-ayos na tong taong to, kasi chariot ay pwede rin may kinalaman sa discipline. Tama ba? Self-discipline. So, o self-control. So, ibig sabihin, kung may ginawa siyang mali before, itutuwid na niya. Hindi niya na gagawin ulit. Ibig sabihin, mabuti yung intention. Kapag nakipag-ayos, mabuti ang intention. May iba kasi na nakipag-ayos for the sake lang na makipag-ayos. Pero, babalik ulit siya sa simula, sa maling ginagawa niya. May times na gano'n, may taong gano'n. Pero ito, mabuti nga yung intention. Okay? So, sino naman yung makikipag-ayos sa iba sa inyo? Na mabuti ang intensyon. Pisces, Sagittarius, Leo. Ngayon, bang senaryo ulit. Oh, Ten of Candles yung dulo. Oh. So, ano to? Maraming pwedeng senaryo dito actually. Una, mabubwisit yung iba sa inyo. Sa boss niya. Masyadong moody o feeling nyo unstable yung pamamalakad ng boss niyo. Lalo na kung lalaki. Na parang may pagka-lunatic yung lalaki. Ganun yung i-view yung lalaki. Hindi nyo maintindihan. Paiba-iba ng isip, mood, kilos, decision. So, para lang to sa mga may work. Yun yung unang senaryo. O pwede rin naman kung hindi ganun na may pagka-lunatic. Eh, baka matakot kayo for some reason sa boss nyo. Yun yung magkukos ng stress. Siguro nga dahil moody. Naging lunatic eh, di ba? Parang nabaliw na. So, tatakot yung iba sa inyo sa kilos. O way ng talking. Yun yung una, ha? Naging lunatic o baka matakot kayo sa boss. Naging lunatic yung boss o kayo yung matakot sa boss. Pangalawa, ano to? Lalaki yung tatamaan ng pangalawang reading. Lalaking may asawa, kasal.
o may anak, o may business, o mayaman. Alin man doon, yung description. Na para bang, all of a sudden, may inspire siya na gawin ba? Kasi ito ay work. Pero for some reason, yung naisip niya dito na gawin ay makaka-encounter ng obstacle. So, ibig sabihin, yung sisimulan niya ditong something. Malabo yung outcome dahil na-stress dito yung tao ko. Ito yung card ng conflict. So, magkakaroon ng problema. So, ewan ko kung ano maiisip niya regarding career. May inspire siyang gawin. Tapos all of a sudden din, kaka-encounter siya ng problem. So, walang mangyayari. Natingga yung idea for some reason. Saan na ba tayo? Pangalawa, no? Pangalawang scenario. Sa pangatlo, may pangatlo pa ba? Diyos ko, ang sakit ng ulo ko. Mukhang may isipan ng lalaki mag-propose ng engagement sa gabi. Either may isip niya to o literal na isasagawa niya na sa gabi yon. So again, either may isipan niya to, gabi to. Halimbawa, gabi yung time. Bigla niya maisip mag-propose ng engagement. Tapos all of a sudden, mapapaisip din siya na mukhang malabo. For some reason, siguro dahil nakulangan ng pera. Parang may obstacle dito. O sabihin nating nag-propose na talaga siya. Magpo-propose siya, gabi yon. Tapos, mare-reject siya dito. Na-stress siya dyan. O pwede rin namang yung babae, yung literal na magpo-propose sa kanya ng engagement. Na ikasal na raw sila. Tapos yung lalaki yung may stress dahil wala pa siyang pera. Di ba? Pwede rin gano'n. Na hindi niya pa kayang magpakasal. So lahat yun mangyayari sa gabi. Nandito yung the moon. Ngayon, ibang case, teacher naman to. Teacher na may stress sa gabi. Hindi ko alam kung bakit. Basta may stress siya. Lalaking teacher. Anyways. Siguro matatabunan siya ng kung ano-anong responsibility, yung teacher na lalaki. So, gabi na to, gabi. Halimbawa, gabi. Eto siya, problemado. Dami niyang iniisip na
kung ano-anong kailangang tapusin. Napapressure siya, maraming deadline ba, overloaded siya ng mga kung ano-anong task, responsibility. So again, lalaking teacher lang yung sinasabi ko. Ito, cycles. Honeymoon, ano eh. Become something ending, something beginning, honeymoon. Face, attending someone's wedding. Cycle. Ang dating, pwede to sa applicable to sa mga mag-ex. Nagkabalikan na yun, honeymoon phase. Kasi, new beginning ulit eh, di ba? Parang nasa honeymoon phase na ulit. So, may mga iba sa inyo na magkakabalikan sa ex. O kung di man tumama sa inyo to, syempre, general reading naman to eh. Baka doon sa someone na malapit sa inyo, may ex na magbabalik sa kanila, so yun, may honeymoon phase na maaaring mangyari. So, pag honeymoon phase di, yan yung sweet-sweetan ba? Yan yung period na sweet-sweetan. Sa isa't isa, para kayong naka-drugs. Para kayong lumulutang sa ere, sabang saya nyo, gano'n. Ibang case ay attend yung iba sa inyo ng wedding. Ayun, fate. Na umattend ng someone's wedding. Parang nakatadhana na umattend yung iba sa inyo sa wedding. Who knows? Baka may something na maaaring mangyari habang nandun kayo sa wedding ng ibang tao. So, fire sign naman. So, ang dating sa akin, Capricorn, di ba? Listen sa intuition nyo. Sabi dito, intuition, the red flags you ignore now will come back to bite later. Ibig sabihin, may iba sa inyo na nakakakita ng red flag mula dito sa isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ini-ignore nila yung red flag for some reason. Na para bang kung ipagpapatuloy nila na i-ignore yung red flag, mapapahamak sila. So, applicable lang to sa mga taong makakakita ng red flag mula dito sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, nakakilala nyo, beware. So, kung may kutob kayong may something wrong, maniwala kayo sa intuition nyo. Ngayon, punta tayo dito sa susunod na deck. Kung masasabi nito, ritual. So, ito yung in-encourage sa week na to na magkaroon ng ritual tungkol sa purification. Purification ng energy o purification ng bad habits. Depende. Maganda kung mag-candle lighting, di ba? Gumamit ng crystals, gemstones, depende sa inyo kung ano alam nyo. Pero in-encourage nga itong ritual. Purification. Pwede rin namang maglinis na lang, no? Maglinis ng bahay. Sabagay, papasok naman ng tao ang bagong taon. Maganda kung malinis ang bahay, di ba? Yun na yung pinaka-ritual. Linis ng bahay bago sumalubong ng taon. Ang paswerte. Ito, positivity agreement. Positive contract to. O sabihin natin nag-apply yung iba sa inyo. Positive, tanggap sa trabaho. Whether kayo mismo to o someone na malapit sa inyo ay nag-apply. Positive ang result, tanggap.
hired. Ano pa? So, depende sa inyo. Kung renewal of contract ang gusto, di positive na maaaring mangyari yan. Positive agreement. O negotiation, contract, deal. So, saan natin ang positivity doon? Pwede rin naman tong pagkakaayos. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.